Posibleng overloaded daw ang Leo Marik bus na nahulog sa bangin sa Caranglan, Nueva Ecija. Base kasi sa bilang ng mga namatay at nasugatan, lumalabas na halos 80 ang sakay nito. May report si Cedric Castillo. Bakas pa sa kalsada ang marka ng kumayod na gulong ng sinawimpalad na Leo Marik bus. Gumana yung preno niya dito. Pero hindi mo makita sa left. Just looking at the skid marks, parang while hitting on the brakes, this one had dito gumana talaga yung brake niya. But on the left, I don't see the marks that dapat na nandyan. Sa kurbadang bahaging ito ng kalsada, nahulog ang bus kahapon ng tanghali. Nagkapira-piraso ang bus at kumalat sa bangin ang mga parte nito. Dahil delikado ang lupang pinagbagsakan ng bus, hindi pa ma-inspeksyon ng LTFRB ang makina nito. Kaya hindi pa masabi sa ngayon kung nagkaaberya ito bago madisgrasya. Pero tinutumbok sa investigasyon ang posibilidad na baka sumabog ang gulong ng bus o hindi kaya nawalan nito ng preno o namatayan ng makina. Ayon sa Nueva Ecija Police, hindi bababa sa 31 ang namatay, kabilang ang driver at konduktor. 46 naman ang nasugatan. Tumawag ngayon ang investigador ko sa Christian J. Funeral Homes na kung saan ang sabi nga po namatay yung po doon yung konduktor na i-claim na rin ng pamilya. Aabot na sa 77 ang kabuang bilang ng mga namatay at nasugatan. Kaya naman paniwala ng Nueva Ecija Police, posibleng overloaded ang bus. Bukod pa rito, posibleng lampas na sa takdang oras na nagmamaneho ang driver ng bus. Sa isang memorandum circular, nilimitahan ng LTFRB sa 6 na oras ang driving hours ng mga bus driver. Right now, ang nakukuha lang ho namin yung driver and conductor. And sometimes, most of the time, ang practice nila, yung conductor is the alternate driver. But in the MC, the conductor cannot be the alternate driver. But anything can happen. Mahihilo, magka-cramps. Pinatawa na ng 30 araw na preventive suspension ng LTFRB ang Leo Marik habang iniimbestigahan. Hindi raw bababa sa 5 aksidente na ang naitala sa parehong lugar sa nakalipas na 10 taon. Hiling ng punong barangay, dagdag na concrete barrier sa kurbada at mga karatulang babala. Alam naman po nila na itong areang to talagang accident prone area. Meron bang signage sir na accident prone area? Meron ho sir. Kaya lang na yun nga po kagaya ng sinabi ko na pag halos na dadapurak ng mga na-aksidente ring mga sasakyan. Kaya ang problema lang, hindi nila pinapalitan. Ilang malagim na trahedya sa bus na ang naitala sa mga nakalipas na taon. February 7, 2014, 15 ang patay ng mahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province, ang bus na GV Florida. Kabilang sa mga namatay ang komedyanteng si Tado Jimenez. August 18, 2010, 42 naman ang nasawi ng mahulog din sa bangin sa Nagilian Road sa Benguet, ang bus na Eso Nice. June 13, 2010, 21 naman ang nasawi nang mawala ng kontrol at mahulog sa bangin sa Balamban, Cebu ang isang JD tourist bus. Karamihan sa mga namatay ay mga estudyanteng Iranian. At noong April 18, 2008, 9 naman ang namatay nang mawala ng preno at mahulog din sa bangin ang isang D-liner bus sa Pantabangan, Nueva Ecija. Cedric Castillo, GMA News.